Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bagong pahayag ni US President Donald Trump tungkol sa kanyang matinding suporta dito sa mundo ng cryptocurrency. Sa isa pong eksklusibong panayam, sinabi niya na gusto po niya ng crypto sa Amerika at naniniwala siyang mas matigas. Ayan, matigas daw ito kumpara sa ibang klase ng asset. Pero bakit kaya niya ito sinabi? Ano po ang koneksyon ni Pangulong Trump kay Bitcoin? At ano po ang epekto nito para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan po siya. Nakikita natin dito ay si Pangulong Donald Trump ng Amerika. Yan ang tamis ng kanyang mga ngiti. Ayun, simulan po natin sa kung ano po ang sinabi ni Pangulong Trump tungkol sa crypto. Yan, sa panayam po niya sa NBC News nitong May 5, kahapon po yan, ay muling ipinakita ni Pangulong Donald Trump ang kanyang pagiging pro-crypto na paninindigan. Ayon sa kanya, gusto niya na manatili ang crypto industry sa Amerika dahil ito raw ay mahalaga sa innovation. Ayon po kay Pangulong Trump, kung hindi gagalaw ang Amerika para suportahan ang crypto, baka maagaw daw ito ng bansang China. Dagdag pa niya, yan, meron siyang sinabing, meron po siyang aktual na sinabi dito. Yan, sabi niya rito is, I want crypto in America. Yan. Isang malinaw na mensahe na gusto niyang itaguyod ang crypto bilang bahagi ng ekonomiya ng bansa. At hindi lang basta suporta, sinabi rin ni Pangulong Trump na mas mahirap daw i-handle ang crypto kumpara sa ibang mga asset gaya ng stocks or commodities. Ayon sa kanya, kahit bago pa lang ang crypto space, malaki na ang impact nito at milyon-milyong tao na raw ang nakikilahok or nakikijoin dito. Kaya para sa kanya, hindi na ito basta alternative na asset, kundi isa na po itong seryosong bahagi ng global financial system. Ngayon, ang sunod po na tanong natin dito is bakit po sinabi ni Pangulong Trump na mahirap or mas mahirap ang crypto kumpara sa iba? Yan, sabi ni Pangulong Trump, sa kabila ng pagiging bago ng crypto dito sa mundo ng pinansyal, mas resilient daw ito. Halimbawa, nung magkaroon ng market turbulence kamakailan, mas mabilis daw na nakarecover si Bitcoin kumpara sa mga US stocks. Tama ang observation ni Pangulong Trump. Sa mga nakaraang taon, si Bitcoin ay ilang beses nang bumagsak pero palagi po siyang bumabangon. Nung kasagsagan po ng tariff war, sumabay muna si Bitcoin sa galaw ng risk on asset. Pero kalaunan ay bumitaw siya at nagpakita ng sariling lakas. Ang resilience po ni Bitcoin ay dahilan kung bakit marami na ngayon ang tumitingin sa kanya bilang store of value or digital gold. Kaya para kay Pangulong Trump, ito ay indikasyon na kahit bata pa ang crypto, mas lumalaban ito kesa sa inaasahan. Ngayon is, ginagamit ba ni Pangulong Trump ang crypto para lang yumaman? Isa sa mga tinanong kay Pangulong Trump ay kung ginagamit niya ba ang suporta sa crypto para kumita. At ang kanyang sagot, yan, hindi raw siya kumikita sa crypto at hindi niya ito ginagawa para sa kanyang sariling interes. Sabi niya, yan, yung kanyang aktual na sinabi rito is, I'm not profiting from crypto. Yan, bago pa man ang eleksyon noong November, suportado na raw niya ang industriya. Ang tanong pa niya, kung may stock siyang tumaas dahil sa maganda niyang pamamalakad bilang presidente, ibig sabihin ay kumita na siya. Yan, ibig bang sabihin ay kumita na siya? Kaya para sa kanya ay hindi raw ganun kasimple ang usapin. Pero alam nating lahat na si Pangulong Trump ay may koneksyon din sa mga crypto tulad po ng Trump token na ayon sa ilan ay posibleng may conflict of interest.
Bukod pa rito, ang pamilya po ni Pangulong Trump ay involved din sa isang kumpanya na tinatawag na World Liberty Financials or WLFI, kung saan ay may kaugnayan din sa crypto. Kaya kahit itinatanggi niya na personal po siyang kumikita, hindi maiiwasan ang mga hinala na may business angle rin ang kanyang suporta sa crypto. Ngayon is bakit po mahalaga ang suporta ng isang presidente sa crypto? Ang isang public figure tulad po ni Pangulong Trump ay may malaki po kasing impluensya sa pananaw ng masa at ng market. Kapag nagsalita po siya tungkol kay Bitcoin, Ethereum o sa mismong industriya ng crypto, nagkakaroon po ito ng ripple effect. Kung tuloy-tuloy po ang suporta niya at yan, kung siya po ay nagpatuloy or yan, hindi po niya binibitawan yung kanyang suporta sa crypto, malaki ang posibilidad na maging na talagang magkakaroon ng magandang hinaharap ang crypto, particular po sa bansang Amerika. At kung mangyari po ito ay magiging bukas po ang pinto para sa mga crypto innovations gaya po ng Web3, DeFi at saka blockchain adoption. Kapag mas bukas po ang Amerika sa crypto, mas marami po ang gustong mag-invest. At kapag tumaas po ang demand globally, posibleng tumaas din ang presyo ng mga crypto tokens tulad po ng Bitcoin, Ethereum, Solana at saka iba pa. At syempre, bilang mga Pinoy crypto enthusiast ay makikinabang na rin po tayo dyan. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Una, kung mapatupad ang lahat ng mga pro-crypto policies sa Amerika, lalaki po ang kumpiyansa ng global market. Ang mga malalaking institution or institutional investors ay papasok po ulit. Ibig sabihin is mas maraming kapital ang papasok sa crypto. Para sa mga Pinoy na matagal naman pong naghuhudol ng Bitcoin o maging iba pang mga tokens, magandang balita po ito. Posibleng tumaas po ang value ng ating mga hawak. Mas malaki rin ang oportunidad para sa mga Pinoy na kumita sa crypto, lalo na kung may exposure tayo sa mga international exchanges at saka NFTs or DeFi projects. Pangalawa, makakatulong din ito para mas makilala ang crypto sa mainstream. Kung mas dumami po ang edukasyon at saka awareness, baka mas maraming Pinoy ang maging interesado na sumali dito sa mundo ng crypto at hindi lang tayo umaasa sa mga traditional banking system. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito is para sa akin, kahit maraming kontrobersiya si Pangulong Trump, hindi po natin maitatanggi na ang kanyang suporta sa crypto ay may malaking impluensya. Ang kanyang pahayag na crypto is harder than most assets ay hindi lang isang opinyon. Isa itong challenge at saka recognition na malalim, komplikado pero may potensyal ang industriya. Tama rin ang sinabi niya na ang crypto ay hindi na lang isang laro o eksperimento. Isa na itong pandaigdigang kilusan or global movement. At kung ang isang superpower na gaya ng Amerika ay yakapin ito, siguradong may domino effect sa buong mundo. Pero syempre, dapat pa rin po tayong maging maingat. Kahit na suportado ni Pangulong Trump ang crypto, hindi ito garantiya na magiging smooth ang lahat. Kailangan pa rin nating aralin ang market, alamin ang risk at saka siguraduhin na legit ang ating pinapasok. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.